Maraming salamat, Bernice, sa handog awit patungkol sa pagbibigay. Mga kapatid, ang awitin po na ating narinig ay mayroong isang mensahe, kagalakan sa pagbibigay. Katulad din ng binanggit ni Sister Sen, marami tayong pwedeng ipagkaloob sa Panginoon. Kung kaya, kapag tayo po ba ay nagbibigay, ano po ba ang motibo natin? Ano ang nasa likod ng katagang ating tangan, yung pagbibigay? Ito ba'y isang obligasyon lamang? O di naman kaya, nagbibigay ba tayo dahil sobra yung ating pera, kaya tayo nagbibigay? O dahil sa nais nating maging bahagi sa gawain ng Panginoon? Mga kapatid, kapag naririnig natin ang salitang pagbibigay or offering sa English, kadalasan ba ang unang pumapasok sa isip natin ay halaga, pera, o magkano ang kaya nating ipagkaloob o ibigay? Kung minsan, sa totoo lang po, nagiging mabigat ito sa ating kalooban kasi sabi ng talata, hindi napipilitan pero maraming napipilitan, at kung minsan naman, ginagawa itong sukatan para sabihin na mas katanggap-tanggap yung kanya kasi mas marami siyang pinagkaloob o marami siyang inalay o inandog. Nagiging sukatan ng holiness or kabanalan. Subalit, maliwanag po sa salita ng Diyos na ang totoong pagbibigay, ang totoong offering ay hindi nagmumula sa ating mga bulsa. Ito'y nagsisimula sa ating puso, mga kapatid. Si Apostol Pablo, sa panahong ito, alam natin yung ating kwentong pinag-uusapan, pinag-aaralan, siya ay nakakulong, nasa bilangguan siya. Of course, malayo siya sa tinatawag nating komportabling buhay. Dahil malayo siya sa komportabling buhay, limitado ang kanyang kilos o galaw. At obviously, dahil nasa loob siya ng kulungan, meron siyang kakulangan sa kanyang mga pangangailangan. Ngunit sa gitna ng kanyang kalagayan, mga kapatid, isang iglesia ang tumayo, ang iglesia ng Pilipos. At hindi nila tinanong kung anong kalagayan. Kung sila man ay may sobra, ang tanong nila ay simple lang, paano kami magiging bahagi sa gawain ng Panginoon? Kaya yung kanilang pagbibigay, yung mga taga-Pilipos, ay hindi siya naging parang simpleng tulong lang. Ito ay naging bahagi ng kanilang pagpapahayag, ng kanilang pagmamahal. Kumbaga, pagbibigay na may halong pagsamba sa ating Diyos. At ngayong araw o ngayong gabi, tinatanong din tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaninang tayo nagkaloob ng ating handog, ng ating offering. Ano po ba ang nasa likod ng isip ninyo at puso? Ito ba'y obligasyon? O isang puso na nais makibahagi sa gawain ng Diyos? Sa talata pong ating pag-aaralan ngayon, dalangin ko na sana matutunan natin ang pagbibigay na mas higit pa sa halaga. Sapagkat ito, ang kahulugan nito ay tunay na pakikibahagi natin sa misyon ng Diyos. Pagsamba na may paraan para maging kalugod-lugod sa Kanya, at higit sa lahat, pagtitiwala sapagkat ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako na ipagkakaloob sa atin. Bago po tayo magpatuloy, basahin natin ang talata na ating pag-uusapan ngayon. Nasa aklat po ng Pilipos, Kabanata 4, talatang 14 hanggang talatang 20. Pilipos, Kabanata 4, talatang 14 hanggang talatang 20. Gayunman, ikinagagalak ko na ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. Alam nyo na ang mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica na makailang ulit ding pinadalhan niyo ako ng tulong. Hindi sangad kong laging tumanggap ng kaloob, kundi ang nais ko ay matanggap kayo
makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito ay ang pagkakilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin, higit pa sa pangangailangan ko. Ang tulong nyo sa aking hatid ni Epaphrodito dito, at ang mga ito ay tulad na mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at ang Ama magpakailanman. Amen. Aming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Alam namin, Panginoon, na ang aming puso ay inyong nababasa, ang aming intensyon o motibo sa paraan ng pagkakaloob sa inyo. Kami po ay lumalapit, o aming Ama na nagpapakumbaba, at maraming salamat po sa pribileyong muli kami makasamba at makapagturo, makapakinig ng inyong salita. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po na buksan mo ang aming mga isipan at ihanda ang aming mga puso upang maunawaan namin ang lalim ng iyong katotohanan. Lord, turuan mo kami hindi lamang kung paano magbigay, kundi kung paano magmahal, makibahagi, at sumamba sa iyong kapurihan at magkaroon kami ng tamang puso. Alisin mo po sa amin ang mga maling motibo, mga takot, pag-aalinlangan. Lord, palitan mo ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Hayaan mo po na sa pamamagitan ng iyong salita, kami ay magkaroon ng pagbabago, hindi lang sa aming ginagawa, kung sino kami sa iyong harapan. Nawa ang lahat ng aming maririnig at matututunan ay magbunga ng buhay na nagbibigay luwalhati sa iyo, O Diyos. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, mula pa sa simula, yung pananampalataya nitong iglesyang ito ng Pilipos, nakita na natin, pinakita nila ang kanilang puso. Talagang handa silang makibahagi sa gawain ng Diyos. Simula pa lang talagang bukas na yung kanilang isipan, puso, yung pagkilos nila sa pagtulong at pagkakaloob, pakikibahagi sa sinimulang pagpapahayag at pangangaral ng salita ng Diyos ni Apostol Pablo. At nung nangangaral pa si Apostol Pablo, habang siya ay nagtuturo sa iba-ibang lugar, of course, obviously, nadadaan siya sa pangangailangan at magkakaroon siya ng tinatawag nating kakulangan. Now, this is the only church, so bukod tangi, nag-iisang iglesia na usang loob na tumulong at nagpadala at ganun din, nagbahagi ng kanilang pagpapala sa katayuan ni Apostol Pablo. Isa pa, doon sa talata, makikita natin, hindi lang minsan, paulit-ulit siyang tumutulong. Wala nang question, basta't alam nila na gawain ng Panginoon, bukas ang kanilang puso at palad, talagang tumutulong sila upang maikalat ang mensahe at mabuting balita ng ating Panginoon. Isa pa, kahit na hindi sapat yung kanilang handog para sa lahat ng pangangailangan ni Apostol Pablo, makikita pa rin natin na hindi sila nagbibigay dahil sobre yung kanilang pera. Makikita natin ang kanilang pagkakaloob dahil sila ay mayroong pagmamahal at pagmamalasakit sa ating Panginoon. Si Apostol Pablo naman, pag-usapan natin, bagamat may karapatan siyang tumanggap bilang lingkod ng Diyos, tanggapin yung suporta na ibibigay ng mga taga-Pilipos, pinili rin magtrabaho. Alam natin yung kwento. Mababasa niyo sa Aklat ng Gawa na nagtrabaho siya, subalit yung kanyang pagtatrabaho, alam natin, no, anong trabaho niya? Nagbebenta siya ng tent. O, yun. Nagbebenta siya. Para makatulong din at ma-supplyan din yung kanyang mga pangangailangan. Now, habang nagtatrabaho siya, patuloy siya nagtiwala sa Diyos. At yung kanyang pagkakaloob din ay umusbong noong panahon na siya ay nangangaral. So, pinagsama-sama, tulong ni Apostol Pablo, tulong ng mga taga-Pilipos, kaya umunlad yung gawain po doon sa Philippi, sa Pilipos. Of course, pinangunahan niya ng ating Panginoong Diyos. Now, dito po natin makikita na ang unang pinakamahalagang aral sa talata na ating nabasa kanina
ay yung pagbibigay ay hindi lang ito tulong o pagtulong. Ito ay paghibahagi sa gawain ng ating Diyos. Balikan natin uli yung talata. Sabi sa verse 14, "Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap." Pagdamay sa aking paghihirap. Ito yung pagbibigay na hindi tungkol sa pera o material na bagay. Sapagkat ipinapakita rito na ang tunay talagang kahulugan ng pagbibigay ay pakikibahagi. Okay? Pakikibahagi, pagdamay, malasakit. At ang mga taga-Pilipos ay hindi lang nagbigay dahil gusto nila o sobra yung kanilang pera, kundi dahil mas nais nilang makibahagi sa gawain ng Diyos, particular sa ginagawa ni Apostol Pablo. At siguro hindi natin kailangan ng proof at saka ebidensya. Ito'y nakita natin kung paano binigkas yung talata. Sa simula pa lang, mayroon ng katapatan ang mga taga-Pilipos sa pagtulong at pagsuporta sa gawain ng Panginoon. And then sumunod doon sa verse 15 and 16, makikita nyo, tapat sila simula pa lang. Mula pa ng simula ang kanilang buhay Kristiyano, yung mga taga-Pilipos ay handang makibahagi. At sinabi ko kanina, silang yung kauna-unahang iglesia na kusang nagkaloob at nagpadala ng tulong kay Apostol Pablo. Kasama na rin yung pag-alis niya doon sa Macedonia, tumutulong pa rin ang mga taga-Pilipos. At maging doon sa susunod na journey niya, yung tinatawag nating dako ng Thessalonica, ay nakikita pa natin yung kamay ng mga taga-Thessalonica na talagang open hand sila sa pagbibigay ng assistance at tulong sa ating Apostol Pablo. Very consistent sila, mga kapatid. Yung kanilang katapatan sa gawain talagang totoo at daa sa puso. Hindi lang paminsan-minsan, diretso yung kanilang pagtulong. The question is why? Bakit? Meron pong pinag-usapan tayo bago tayo pumunta sa chapter 14. Nandoon sa verse 10 and 13, maliwanag na pag natutunan natin yung 10 and 13, it will come at na magiging assured ka doon sa verse 14 na gagawin mo sa buhay mo. Ano nangyari doon sa 10 and 13? Narinig nila ang salita ng Diyos. Pagkatapos, natutunan nila at nakita. Isinabuhay nila. So, yung kanilang totoong pagbibigay, bakit ganun ang Pilipos, natutunan nila, nakita nila, at pinaniwalaan nila ang salita ng Diyos. Ang epekto, ang resulta is hindi sila plastic sa pagbibigay. Talagang tunay ang kanilang pagtulong sapagkat nakikita nila ang Diyos sa gitna ng ginagawa ni Apostol Pablo. Ito ay bunga ng kanilang pusong makibahagi at handang sumuporta sa gawain ng Diyos. Hindi lamang dahil sila ay sobra, kundi ang tunay na dahilan, meron silang pagmamahal sa gawain na ipinakita ni Apostol Pablo. Kasama na rin yung gawain sa mga kapwa. Now, may isang halimbawa na nakita ko po dito sa pag-aaral natin, si Barnabas, kung kilala nyo, yung kanyang bahagi, nasa Aklat ng Gawa, Kabanata 4, 36 at talatang 37, ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin, anak ng pagpapalakas loob. Sa English, tinatawag natin encourager, no? Si Barnabas. Pinagbili niya ang kanyang mga bukid, pinagkatiwala niya ang lahat ng pinagbilhan kay Apostol Pablo. Para ba siya sumikat? Of course, hindi. Binenta niya ang kanyang mga kayamanan para gamitin yung kanyang kayamanan sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Now, si Barnabas, na kilala bilang anak ng pagpapala, nagbenta ng kanyang lupain at ibinigay ang pera para sa ministeryo at sa pangangailangan ng mga kapatid. Hindi niya inisip yung kanyang sariling kapakanan, kundi ang kanyang nasa isip ay ang pagsuporta sa gawain ng Diyos sa kapwa mananampalataya. Ito'y katulad din ng mga taga-Pilipos. Kaya nung unang siglo na umusbong itong Christianity, sobrang dami ng mga lumapit sa Diyos at naniwala at nanampalataya.
hindi dahil sa meron silang nakukuha, kundi nakita nila yung buhay ng mga mananampalataya na noon na tunay ang pagtulong at tunay ang pagsuporta sa bawat isa. Nagsimula si Apostol Pedro, nangaral siya, ilan nang naniwala. Konti muna, no? And then, tuloy-tuloy na kanyang pangaral, umabot ng 5,000 at hanggang sa aklat ng Gawa, makikita nyo sa chapter 1, lumaganap sa buong mundo ang pangaral ng salita ng Diyos dahil sa pananampalataya nila at dun sa kanilang dating ng paniniwala nila sa kanilang buhay. So tulad ng mga taga-Pilipos, nakibahagi sa gawain si Barnabas at mula sa simula, siya ay tapat at handang maglingkod sa ating Panginoon. Tandaan natin to, ang pagbibigay ay higit pa sa pera. Ito ay pakikiisa sa gawain ng Diyos at pagtulong sa gawain. Tandaan po natin, kapag tayo ay nagbibigay, tayo ay nagiging kabahagi sa gawain ng Diyos. Maliwanag ba ako doon? Ngayon mga kapatid, nakita natin kung paano makibahagi ang mga taga-Pilipos sa ministeryo na pinangunahan ni Apostol Pablo. Now, makikita rin natin na hindi sapat ang simpleng pagbibigay ng tulong. Ang tunay na halaga ng kanilang ginagawa, saan nagsisimula? Sa kanilang mga puso. Ngayon, kung makikibahagi tayo sa gawain ng Diyos, pero ang tanong, kalugod-lugod ba yung ating binibigay o parang natuwa lang tayo? Katulad ng isang matanda na lumapit sa kanya yung apo o kaya pamangkin, humingi ng pera, binigyan mo kasi natuwa ka lang dun sa bata. Ang ating bang pagbibigay ay kalugod-lugod sa Diyos? Now, the question is, paano magiging kalugod-lugod sa Diyos yung ating ibinibigay na offering o pagbabahagi natin ng ating ikapo or kaloob? Nasa number 2, ang pagbibigay ay kalugod-lugod sa Diyos. Sabi sa 17 and 18, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi nais ko ay matanggap kayo ng masaganang kantimpala. Ang liham na ito ay ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko, ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap. Anong klaseng puso ang nagre-resulta sa tamang paraan at pagbibigay na kalugod-lugod sa Diyos? Pusong sumasamba sa Panginoon. Nagtitiwala sa Kanya. Hindi lamang sa pakikibahagi sa gawain ng Diyos, kundi pagpapahayag ng Kanyang pananampalataya sa Diyos para maging kompleto yung iyong buhay. Hindi lang nagbibigay ka, kundi dapat yung heart mo is, kasi even itong offering is part of worship. Pagsamba ang pagbibigay sa Diyos. Tandaan natin na hindi si Apostol Pablo ang sentro ng pagbibigay ng mga taga-Pilipos. Dapat hindi nyo iniisip yan. Ang mahalaga ay ang maging bunga ng kanilang puso ng mga taga-Pilipos. Meron silang pagmamahal. Ang intensyon nila ay katapatan, napakatapat nila. At yung pakikipagbahagi nila sa gawain o sa ministeryo ng Panginoon ay talaga nanggagaling sa kanilang saloobin. Sapagkat ang kanilang kalooban, sabi ko, nanggaling dun sa verse 13 and 13, meron na silang paglago sa pananampalataya. Lumago na sila spiritual. Napakabilis ng kanilang growth spiritually. Di katulad ng iba na ang tagal ng Kristiyano hanggang ngayon, hindi pa rin spiritually matured. Paulit-ulit na nag-aaral ng Biblia, paulit-ulit na binabasa ang Biblia, paulit-ulit nang naririnig ang salita ng Diyos. And up to this point, hindi mo pa rin makonsider yung sarili mo na malago sa pananampalataya. May isang kasalanan na hindi mo matakasan, paulit-ulit mong ginagawa, hindi kasi natututunan kung paano talaga paglabanan ng bagay na yon. Now, I could say sa sarili ko dahil kasama ako sa mananampalataya na patuloy din naghahanap at nahagip na dapat ay maging malago na tayo sa ating pananalig sa Diyos, especially sa area ng pagbibigay.
Kung tama ang motibo nyo sa offering, lalabas yan sa buhay ninyo eh. Paano? Kung mahaba ang pila, maiinis ka ba o magbibigay ka? Kung ba, siningitan ka, magbibigay ka o hindi? Doon kasi nanggaling yan sa tamang motibo sa pagbibigay dito. Yung iba ayaw, hindi kayang tiisin. Maiinis ka agad, ayaw magbigay, lalo na sa traffic. Lahat ng inis na bagay nandiyan dyan, pila yung sa grocery o pila sa pagbabayad, ayaw magpuli, ayaw magbigay, singit ng singit. But kapag kayo lumago sa pananampalataya, maunawaan niyo kung ano ibig sabihin ng pagbibigay. Kalugod sa Diyos, verse 18. Tunay po na naging malalim ang kanilang pananampalataya. Alam niyo kaya ko napili itong talata ng aklat ng Pilipos na ating buksan upang makita natin ang kanilang halimbawa, mga kapatid. Alam niyo po na yung kanilang handog ay naging parang mabangong samyo, sabi sa talata. Mabangong samyo sa ating Panginoon. Ito ang pagkabanggit ni Apostol Pablo, isang mabangong samyo ng handog na natatanggap ng Panginoon. Now, ano ibig sabihin nun? Ito po ay simbolo ng pagsamba at pagtitiwala. Itong tunay na pagbibigay ay hindi lamang para sa kapakanan ng tumatanggap, kundi isang anyo ng pagsamba at pagpapahayag ng ating pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos. Pansinin natin, si Apostol Pablo, hindi siya nagagalak sa material na bagay. Saan siya nagagalak? Sa mga taong nagbibigay ng tapat at handang makibahagi, madaling salita, sa gawain ng Panginoon. Now, I'm not saying na masama yung material, but the point is, kailangan maliwanag sa isip mo na ang damang pagtuon talaga sa pagbibigay ay kung kanino mo siya ibinibigay at ano ang motibo mo, intention mo sa larangan ng iyong pagkakaloob. Ang talatang 17 and 18 ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kahalagahan ng pagbibigay ay hindi nasusukat sa halaga o dami, kundi sa pusong tapat na mayroong pagmamahal at handang sumamba, yung ating pinag-uusapan ngayon, sa ating Diyos. Now, saan nanggaling yung kwento ng mabangong samyo? May pinagkuhanan yan. Ito ay inspired ng Aklat ng Gawa, Kabanata 10, talatang 1 hanggang talatang 4. Sabi po diyan, Acts chapter 10 verses 1 and 4. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang si Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang sumasamba at may takot sa Diyos. Sama yan. Gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag, Cornelio. Tumingin siya at natakot. Nagtanong, ano po yun? Sumagot ang anghel, sisiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong sa mga dukha. Ibang klase kasi ang naging aktibidades nitong si Cornelio ng panahon na yon. Graceful or gracious, I would say. At saka ang kanyang intention lagi ay papuri sa ating Panginoon. Hinding talatang binasa ni Sister Sen kanina, mabagong samyo rin ang kahulugan nun. Kung maaatas natin ng tama yung paggamit nun. Ang bawat isa, ganun ang kinantay ni Bernice, ay dapat magbigay ayon saan? Sa kanyang sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan. Okay? Napipilitan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. See? Remember, hindi yung amount, but yung heart. Kung masaya mo ibinigay yon, wala kang problema dahil ibinoffer mo yun sa Panginoon. So, dalawang aklat ng bagong tipan, natin makikita yung diwa ng handog ng may pusong tapat. Bagamat hindi siya material, pero nakasuporta siya sa ministeryo sa parehong paraan tulad ng mga taga Pilipos. So, pinakita po ni Cornelio ang kanyang taos-pusong pananampalataya at pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang handog. Binanggit din ito ni Sister Sen kanina. Ano yung inihandog ni Cornelio? Aside from material things, yung kanyang buhay. Inalay niya ang kanyang buhay para sa Diyos.
Siguro naman naiintindihan niyo pag sinabing inalay mong buhay sa Diyos. Hindi mo bibigay sa kaaway ng Diyos ang buhay mo. Ino-offer mo sa Diyos. Lahat ng gagawin mo para sa kaluguran ng Diyos. So pag lumalabas ka sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos, sa iba mo ino-offer yung buhay. Ang tunay na pagbibigay, again, nagmumula sa pusong sumasamba sa ating Diyos. Mga kapatid, kapag ang ating pagbibigay ay nagmumula sa ating puso, of course, nagiging kalugod-lugod yan sa ating Panginoong Diyos. Subalit, hindi yun natatapos doon. And it's not ending there sa ganung sitwasyon. Ang Diyos na ating sinasamba, hindi kailanman siya nagpapabaya sa mga taong nagbibigay ng may kagalakan at tamang heart o tamang puso. Ibig sabihin, yung pagbibigay na kalugod-lugod sa Diyos ay hindi ito nasasayang. Sapagkat ito ay tinutugunan o sinasagot ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapala o blessing. So number 3, ang pagbibigay ay pagpapala ng Diyos. Sa verse 19 and 20, sabi doon, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibinigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Sa talatang ito, kitang-kita po natin na sino nagkakaloob pala sa atin? Ang Diyos. Obvious yan, no? Ang pangako ay hindi galing kay Apostol Pablo, kundi galing mismo sa ating Panginoong Diyos. Kasi andun yung salita, ating Diyos. Sa inyo ba? Verse 9. Ating Diyos. Kaya mga kapatid, ang lahat ng inyong kailangan na tinutukoy dito sa talata ay, of course, hindi luho. Hindi yan ang pinag-uusapan na bibigay sa inyo lahat ng Diyos ay pati luho kasama. Hindi kasama yon. Ang pinag-uusapan dito ay yung ating tunay na kailangan sa buhay. Ano yung tunay nating kailangan? Ano ba talaga ang tunay na kailangan ng tao? Physical strength, emotional strength, and spiritual strength. Dapat nandiyan ang focus na hinihingi nyo lagi sa Diyos, hindi sa material things. Kasi yan ang tutulong sa'yo para umusbong ang iyong pananampalataya. Kung malakas ka sa physical, emotional, at lalo na sa spiritual, tangayan lahat. Dapat yan ang ating hinihingi sa Diyos. Panginoon, palakasin mo ako, bigyan mo ako ng ganito, ng talino. At sabi naman ng Panginoon, meron naman siyang pangako, lahat ng ating hinihingi ay kanyang ipagkakaloob. Kaya, ang batayan kasi ng tinatawag nating pagpapala ay hindi niyo makukuha kung malaki yung binigay niyo. Kasi may mga ganong mentalidad. Magbibigay ako ng offering, lalakayan ko para meron akong makukuha. Yung iba naman, at turuan ko kayo, ginagawang anong tawag doon? Bribe. Naglalagay sa Diyos. Bukod sa iniisip niyang malaki ibibigay niya, magpa-fasting pa siya, dadagdagan niya pa na ganun. Para daw masagot ng Diyos yung kanyang prayer request. Which is not true. Because kailan ginawa ng Diyos na pahirapan ang tao? Wala sa vocabulary ni God na ang tao ay pahirapan. Kaya nga niya minahal ang buong sanlibutan at ibinigay ang kanyang bugtong na anak para hindi tayo mahirapan kung hindi magkaroon tayo ng kaligtasan, makuha natin. The problem minsan, ang isip ng tao iba. Gumagawa siya ng sarili niyang paraan para malugod ang ating Panginoong Diyos. Kaya kung babasihan natin yung tamang pagpapala, hindi yan nakati dun sa kung anong laki ang amount na iyong binigay. It always focus doon sa tamang motibo ng nagkakaloob sa ating Diyos. Kasi siya ang pinagmumulan ng kayamanan ng tao. Ang Diyos ang tanging source ng lahat ng pagpapala na ibinibigay sa atin. Ang layunin ng pagtugon ng Diyos, of course, ay hindi para sa sarili nating kapakanan lamang, kung hindi para sa kanyang kaluwalhatian. Kung tayo nakakapagbigay ng tamang motibo, sinong nalulugod? Who gets the glory? God. Pero saan galing yung pinambigay? Sa Kanya rin.
binabalik lang natin. Kaya tayo nagluluwalhati at nagbibigay ng papuri sa Kanya. At yan ay natutunan talaga nung panahon na yon. So mga kapatid, yung Philippians chapter 4 verse 19 to 20, ito po ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay tapat na tumutugon sa pangangailangan ng Kanyang mga anak. At ang lahat ng Kanyang pagtugon ay nag-result o nagbubunga ng papuri at kaluwalhatian sa Kanya magpakailanman. Always remember na ang Diyos ay sapat at nag-rhyme to, at tapat sa mga magtitiwala sa Kanya. Okay? Kala ko nga walang subject ng giving sa Philippians, meron din pala nagbanggit din si Apostol Pablo. So mga kapatid, ang daigdig natin ngayon, ang takbo o trend ng mundo ngayon, nagsasabi na ikaw ay magbigay ng sobra para ikaw ay pagpalain. Di ba ganyan naririnig nyo, no? Kadalasan sa mga preachers ngayon, most of them, ang kanilang bukang bibig ay magbigay ka para pagpalain ka, magbigay ka, pagpalain ka. Minsan sinasabi pa sa pulpito, kapatid, parang malungkot ka ngayon kasi hindi ka nagbigay ng offering. Parang binabalik pa nila sa audience nila yung mga bagay na yon. But the point is this, huwag tayong sasama sa kasabihan ng mundo. Ang sabi ng Diyos, magbigay tayo dahil meron tayong Diyos na sapat. Sa Kanya manggagaling yung ating pagkakaloob din. Kaya ang tanong sa atin ngayon ay hindi magkano ang aking bibigay, kundi sino ang ating pinagkakatiwalaan sa ating pagkakaloob. Maraming mga tao ngayon takot na takot mawalan sa kanilang minsan hindi pa dumarating, iniisip na nila yung problema, paano yung aming araw-araw na kakainin. Hindi pa naman dumarating, pero bombarded na yung kanyang isip, hindi na siya mapakali, hindi na mapaikot yung kanyang sarili. Pag dumating, di saka mo harapin, pero pag wala pa, magtiwala ka sa Diyos, sabi ng Panginoon, yung kanyang pangako. Although hindi ko ginagamit ang talatang to, nandun din sa Philippians, 4:19, kasi sa mature believer lang yun. Dapat pag mature, hindi ka mature, hindi mo makiklaim yun na all things will be supplied by God. Yung Philippians 4:19 dapat ginagamit ng isang taong malago na sa pananampalataya para naintindihan nyo na talagang truly God will supply all your needs according to His purpose and glory. So ang tanong ay hindi kung magkano ang kaya ko ibigay, kundi sino ang ating nagkakatiwalaan sa ating pagkakaloob. Kapag ang ating puso, remember this, nakatuon sa Diyos, ang ating mga kamay ay magiging laging bukas sa pagtulong. At kapag tayo nagbibigay ng mayroong tamang motibo, ang Diyos na mayaman sa lahat, mayaman sa biyaya, Siya ang tapat na tutugon sa bawat pangangailangan natin. Rest assured yan mga kapatid, lahat ng ito ay mauuwi what? Bakit meron tayong assurance na pag tayo nagbigay, matatanggap natin yung ating pangangailangan sa Diyos? Kasi the moment that we offer to God with correct mindset, tamang consent, God is being glorified. Kaya, kakaroon ka ng pagpapala dahil tama yung motibo mo. Meron nga akong isang kakilala nag-aral siya, elementary, and then nung college. Sabi niya, yung una kong sweldo, sa trabaho kong makukuha, bibigay ko sa Panginoon. Yung mga parents, ayaw bumibigay. Bumibigay, wala tayong pagkain. Binigay ng anak. And then, makikita niyo yung buhay ngayon ng bata. Kung gaano pinagpala. Kasi nga, tama yung kanyang intention sa kanyang pagkakaloob. Now, sa oras na ito, mga kapatid, hindi lang tayo tinatawag ng Diyos upang maging tagapakinig at umupo lang sa church. Ang tawag sa atin ng Diyos ay tumugon. Ang salita ng Diyos ay malinaw. Ang pagbibigay ay nagsisimula hindi sa kamay natin, kundi sa pusong may pagsamba at pagtitiwala sa Kanya para maging kalugod-lugod yung ating offering na ibibigay sa Diyos. Marahil ang ilan sa atin ay nagpipigil dahil meron tayong kinatatakutan, kaya hindi tayo makapagbigay sa Diyos. Takot tayo sa magiging kakulangan ng ating pang-araw-araw. Takot tayo
dahil meron tayong sugat ng mga nakaraang panahon. Subalit ngayong araw, inaanyayahan tayo ng Diyos, bitiwan natin mga kapatid yung control. Sabihin natin, Panginoon, ikaw ang sapat. Ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya dapat hindi ako mawawalan o hindi ako kakabahan o hindi ako magiging bagabag sa puso ko, sa pangangailangan ko, sapagkat sa iyo manggagaling lahat ng aking hihingiin. Hindi hinihingi ng Diyos ang wala tayo. Hinahanap niya ay ang puso na handang magtiwala sa Kanya. Kaya kung nais nating ialay muli ang ating puso sa Diyos, hindi lang sa pagbibigay ng pera, kundi sa pagbibigay ng ating buhay, panahon, at pananampalataya. Hayaan natin itong sandaling ito na maging tugon sa Kanya, na kailanman hindi mauubusan ang nagbibigay kapag ang Diyos ang pinanggagalingan. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay palaging tapat, sapat, at kailanman hindi siya magkukulang. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na bumago sa aming puso. Sa oras na ito, Panginoon, nilalapit namin sa inyo ang aming mga takot, pag-aalinlangan, at mga kakulangan sa aming pananampalataya. Turuan mo po kami na magtiwala sa iyo ng lubos, Panginoon, at gawin mo kaming mga taong may pusong bukas, palad, handang makibahagi sa iyong gawain, handang sumamba sa iyo sa pamamagitan ng aming pagbibigay, at handang magtiwala na ikaw lang, O Diyos, ang aming sapat at tagapagkaloob ng aming mga pangangailangan. Nawa ang aming buhay ay maging handog na kalugod-lugod sa iyo, at ang lahat ng aming ginagawa ay mauwi sa iyong kaluwalhatian. Ikaw ang aming yaman, ikaw din ang aming pag-asa. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.